Kumusta po mga kababayan? Kahapon nagbigay na naman ng update ang ICI, ang ating Independent Commission for Infrastructure. At nagpaliwanag na naman sila kung ano ang nangyari kahapon actually. Kung hindi nyo pa napapanood ang interview ng spokesperson ng ICI kahapon via ANC, I suggest panoorin nyo po kasi magkakaroon kayo ng idea kung saan direksyon, kung meron, ang ICI tungkol dito sa usapang mga anomalous flood control program or projects. Pero bibigyan ko lang kayo ng aking observation base doon sa kanyang interview kahapon. Well, finally, for the first time, kinumbida ng ICI ang lahat ng departamento or departments under the Office of the President. 16 ang nakumbida. Lahat po yan ay critical sa paggagawa ng budget. Bumalik na naman po tayo sa usapang budget. Yung budget po na yan ay napag-usapan mula nung nagpunta ang dating Speaker of the House, si Speaker Romualdez. At doon sa interview niya, sinabi niya na walang pinag-usapan kundi doon sa budget. At sa kanya, humihingi ng tulong ang ICI na intindihin kung paano ginagawa ang budget. Now, kung napanood niyo doon sa aking mga previews, o actually matagal na, mga 1 buwan na yata yun tungkol sa process ng paggawa ng budget, doon sila ngayon nagsisimula ang ICI. Kasi ang budget po, ay nagsisimula yan pagkaroon ng tinatawag na budget call ang DBM, ng Department of Budget and Management, ng January. Pag nag-call yan ng tinatawag na budget call, lahat po ng mga departamento ng Office of the President ay kailangan mag-submit ng kanilang proposed budget or projected expenditure for the next year, yung susunod na taon. At binibigyan sila ng maximum na 6 na buwan. Yung iba, mabibilis, siguro 2-3 months, tapos na, nakakapag-submit na ng budget. Yung iba naman, tumatagal hanggang middle of the year. Ngayon, itong budget, yan po ay nakalagay kung magkano ang gagastusin ng bawat departamento sa susunod na taon base sa kanilang mga projects na ipopropose. So lahat ng mga departamento kasama niyan siyempre, dalawang paborito natin na pinag-uusapan mula noon pa. Ang unang-una yung Department of Education na nagka-problema pa nga ang ating Office of the Vice President. Ngayon naman napasok tong DPWH. Marami pang mga departamento na sana maimbestiga, kagaya ng Department of Health, Department of Agriculture. Yan ang may mga projects yan na malalaki din Anyway, going back to the budget na yan, diyan nagsisimula ngayon ng ICI. Gusto nilang malaman kung paano ginagawa ang budget mula sa initial start ng tinatawag na budget preparation. Sinabi ko na dati yon, ang budget pagkatapos isubmit lahat ng departamento sa Office of the President, sa Presidente, binibigay yan sa DBM, Department of Budget and Management. Ginagawa yan ng maayos na presentable para sa tinatawag na National Expenditure Program or proposal yon ng Presidente na ibibigay ngayon sa Congress o kaya sa Senate para sabihin nila na ito ang expected expenditure ng Office of the President na kung pwede aprubahan ninyo. Kaya doon nagkakaroon ng creation ng tinatawag na GAB. Okay, yung GAB na yun yung tinatawag na appropriation for the next year. Hanggang maging batas yun. It's a bill. Pag naging batas na yan, nagiging gaan na yan. Okay? Okay. So, yun ang focus ng ICI. Sinasabi mismo ng spokesperson ng ICI na sa ngayon, yun daw ang priority nila. So parang akala nating mga tao nakaka-focus tayo doon sa
sa paghanap ng mga corrupt na mga tao at mga pera na nawawala. Pero ngayon sinasabi yun daw ang magiging priority nila sa ngayon. Nung tinanong ang spokesperson, kayo ba ay nakafocus din sa ibang mga projects, lalo na yung mga ibang area, hindi lang doon sa mga contractors, focus din ba kayo sa departamento ng mga bawat departments, yung mga official na nandun, especially daw yung DPWH, pag-iimbestigahan nyo ba lahat ng mga opisyal. Sinasabi nila ngayon, mahanap pa sila ng paraan kung paano nila maayos talaga ang investigation na ginagawa. Ang nakakakuha ng attention ko nung sinabi nila na sa ngayon, nag-gather pa lang kami ng information. So wala pang actual investigation, kundi gathering of information yan and validation pa lang. Ngayon, tinanong diretso yung ating spokesperson na ICI, kailan natin malalaman kung kailan kayo magkakaroon ng pagkukulong ng mga tao na kasama dito sa nangyaring corruption tsaka yung pagnanakaw ng pera ng bayan. Ang sinabi ng secretary, sana panoorin ninyo, sinabi nila, hindi kami nagpapakulong. Yun ang maliwanag, hindi po kami nagpapakulong. Kami ay recommendatory body. Ibig sabihin sila lang ang magre-rekomenda. Lahat daw na makukuha nilang dokumento, lahat ng resulta ng investigasyon, kung matapos man, ay ibibigay sa ombudsman. Ang ombudsman ang gagawa ng kaso para i-file sa Sandigan Bayan. Tama naman yun. Ganun talaga ang proseso. Pag kayo ay magdidemanda o magrereklamo sa ombudsman laban sa isang government official, talaga ombudsman na magde-decide kung yung kaso nyo ay okay. Kung okay, sige, ma-file sa Sandigan Bayan. Kung hindi, sorry ka na lang. Hindi pwedeng i-file yan kasi sabi ng ombudsman, yan ang sa decision niya na hindi karapat dapat na i-file yung mga kaso na yan. So nandiyan ngayon tayo ngayon. Babalik na naman tayo sa umpisa. Yung tanong na kailan ba matatapos itong investigasyon ng ICI? Sino-sino ang talagang iniimbestigahan nila? Dahil sa ngayon, wala silang pwede pang ibigay ng mga pangalan na iniimbestigahan nila. May mga pangalan na raw, pero hindi pa pwedeng ibigay sa publiko. Yun ay mga sinasabi nila, mga tao na pwedeng tanongin, mga resource persons, pero wala pa silang target talaga sa ngayon, maski sino. Sa bagay, tayo may alam tayo, pero yung alam natin, hindi na alam, I'm sure alam din nila, pero ang problema, hindi natin alam kung ano yung alam nila. Kaya maghintay na lang tayo mga kababayan. God bless our country. God bless the Filipinos. God bless us all. God bless the ICI investigators. Thank you very much.